Noong March 15, 1944, may isang sundalo nung ikalawang digmaan na napasama sa isang misyon para ipatrol ang kanilang lugar o tinatawag nila itong ski patrol dahil sa mayelong lugar nila sa Arctic Circle. Kaso inatake sila ng mga kalaban ng Soviet forces kaya napilitan silang tumakas dahil di sapat ang dami nila para lumaban sa mga ito. Ang problema, ang bida natin ay sobrang napagod sa pagpapatrol at naubusan na siya ng lakas para tumakas pa at isama mo pa ang sobrang lamig pa ng panahon. Kaya may kinuha siya sa kanyang bulsa para mainom ito at nagbigay sa kanya ito ng lakas. Ano kaya ang kanyang ininom? Ano ang naging epekto nito sa kanya? Kung mahilig ka sa mga maksaysayan, mystery o mga nakakatuwang kwento, ilike nyo na ang video at pasubscribe na rin po. Salamat! Ating tunghayan ang maikling kasaysayan ng pakikipagsapalaran ng isang Finnish soldier noong panahon ng ikalawang digmaan. Kilalanin natin ang misteryo ng buhay ni Aimo Koivunen. Tara, simulan na natin! Misteryo. Si Aimo Koivunen ay pinanganak sa Alasso Grand Duchy ng bansang Finland noong October 17, 1917. Ang kanyang mga magulang ay sina Franz Vittori Koivunen at On Sofia Koivunen at si Aimo ang panganay na anak nila sa 6 nilang mga anak. Si Aimo ay pangarap na maging sundalo kaya sa batang edad ay napasama na siya sa digmaan. At isa siya sa napili sa grupo na gagawa ng misyon na tatagal ng 3 araw. Ang kanilang pagpapatrolya na tinatawag na ski patrol ay mapapalaba din sila sa lamig ng panahon dahil na rin sa malayelong lugar. Isang pangyayari ang hindi inaasahan na habang nasa gitna sila ng pagpapatrolya nang bigla na lang silang inatake ng Soviet forces. Dahil sa hindi sapat ang dami nila sa mga ito para lumaban silang lahat, ay tumakas sila. Dahil sa kapaguran sa kanilang pagpatrolya, ay mabilis pa silang tumakas at kailangan pa nilang bilisan sa pag-i-ski sa gitna ng manyebeng daanan. Sa pagpapatuloy ng pagtakas nila, nangihina na si Aimo at kailangan na niya ng lakas para magising ang kanyang diwa at katawan sa pagtakas nila. Nang bigla niyang naalala na siya ang may bitbit ng buong supply ng Fervitin na inisyo sa kanilang hukbo para sa kanilang pagpapatrol. Ang Fervitin ay isang medicine na tinatawag nilang miracle drug na ginagamit upang manatiling gising habang nasa tungkulin sila. Ang Fervitin ay isang gamot na merong halong methamphetamine. Ang methamphetamine ay isang uri ng gamot na hinahayaan ng mga tao na manatiling gising at gumawa ng tuloy-tuloy na aktibidad na hindi gaano kailangan ng tulog. Si Aimo ang may hawak ng 30 na tabletas ng Fervitin, sapat na para sa kanilang hukbo. Kinain ito lahat ni Aimo na biglang nagbigay sa kanya ng kakaibang enerhiya sa kanyang buong katawan. Naging dahilan ito upang mas bumilis pa siya sa pagtakbo sa gitna ng malamig at mayelong daanan. Napakabilis niya at agresibong nalalampasan niya ang mga kalaban na humahabol sa kanila na ikinasuko ng mga ito. Napansin ng kanyang mga kasama na kakaiba ang kanyang ikinikilos, kaya nagduda sila na maaaring ininom nito ang gamot na dala niya. Napagtanto ng kasama ni Aimo na baka manganib siya sa kanyang sarili kaya kinuha nito ang mga bala at kutsilyo na dala-dala niya. Inayos ng mga ito ang kanyang gamit at saka na lamang nila napansin na wala na pala si Aimo. Dahil sa pag-inom ng Fervitin, si Aimo ay nagdidelirio at nag-ski lang naman siya ng 62 milya ang layo hanggang siya ay napagod at nawalan ng malay.
Kinaumagahan, nagising na si Aimo at natuklasan na napahiwalay siya sa kanyang mga kasamahan. Bigla na lang merong lumabas na isang sundalo sa likod ng puno, kaya tinangka niya itong barilin gamit ang kanyang rifle. Kaya lang, wala na pala siyang bala at naalala niya na kinuha pala ng kanyang mga kasamahan ang kanyang mga gamit. Binato niya ang kanyang rifle sa sundalo at bigla na lang naglaho ang sundalo na parang isang bula. Wala pala siyang kalaban, kundi nagdideliryo pala siya. Sinimulan niyang hanapin ang kanyang mga kasamahan. 2 oras sa kanyang paghahanap, nakita niya ang isang kampo na nagpapaputo sa malayo. Nag-iski siya patungo sa mga ito hanggang napagtanto niya na kampo pala ito ng Soviet forces, kaya dali-dali siyang umatras at umalis dahil hinahabol na siya ng mga ito. Nakatakas na naman siya. Sa kanyang pag-iski sa buong araw ay naabutan na lamang siya ng dilim sa daan hanggang nakakita siya ng isang cabin kung saan pumasok siya rito, nagpaapoy siya at hanggang sa nakatulog. Sa gitna ng kanyang pagtulog, bigla na lang siyang nagising sa kalagitnaan ng gabi at lumabas ng cabin na nakikipaglaban na para sa kanyang buhay. Bigla siyang nakipaglaban sa isang uri ng hayop na tinatawag na Wolverine habang gamit ang hawak na kutsilyo. Ngunit naisip niyang wala nga pala siyang kutsilyo, kundi ang hawak niya ay isang kompas na nawasak na at ang Wolverine na kinakalaban niya ay isa palang malaking kahoy lamang. Nagising na lamang siya sa realidad na isang pagdidiliryo ang kanyang naranasan. Sa kadiliman ng gabi, sa isang malayong parte na naabot ng kanyang paningin, ay meron siyang nakitang isang malaking apoy. Sinundan niya ito, kaso hindi niya maabot ito. Ngunit nang magising sa realidad ay, yung pala isa pala itong North Star. Kalaunan ay nakakita siya ng isang abandonadong forward observational base at hindi niya inaasahan na nakatapak ng isang landmine roon na isang uri ng booby trap na iwan ng mga German ito at nasabugan nito ang kanyang paa, pero hindi naman siya namatay, nasaktan lamang siya. Pinasok pa niya ang base upang imbestigahan at sa pagpasok pa nga niya rito nakatapak na naman siya ng trap at nasabugan siya muli. Sinabi pa nga ni Aimo na gumugol siya ng 1 linggo na nakahiga lamang sa nyebe na natutunaw na at ito rin ang paraan niya upang makainom ng tubig. Hanggang meron dumating na 3 sundalong Finnish na kasamahan niya, kaso napasabugan ng isa sa mga ito dahil sa landmine roon. Kaya sinabihan siya ng mga ito na babalikan na lamang siya para dalhin ang kaibigan nito na napasabugan na mas malala pa kaysa sa kanya. Kaya iniwan na siya ng mga ito. Ilang araw pa nakalipas ay nabalikan siya ng mga sundalong Finnish para iligtas at tulungan siya at nadala siya ng mga ito sa isang malapit na hospital roon. Sa mga nangyari kay Aimo ay 14 na araw siyang nawala at nag-iski ng higit sa 400 kilometer o 248.5 na milya. Sa 2 linggo mula nang nainom niya ang gamot, ang heart rate ni Aimo ay nasusukat na 200 beats, samantalang kailangan ng normal na heart rate ay dapat 60 to 100 beats per minute. At bumagsak ang timbang ni Aimo sa 43 kg o 94.8 pounds. Dahil sa 2 linggo na nawala siya, nabuhay lamang siya sa pagkain ng pine buds na tunaw na nyebe upang makainom at kumain ng isang uri ng ibon na tinatawag na Siberian Jay, kung saan pinalo niya ito ng pinalo hanggang sa mamatay upang kainin kahit hindi na niya ito niluto pa.
Naikasal si Aimo kay Elsa at nagkaroon sila ng 9 na anak at tumira sa Central Finland. Namatay si Aimo noong taong 1989 sa edad na 71. Kung ikaw nasa kalagayan ni Aimo, gagawin mo din ba ang ginawa niya? Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito yusbong sa tama at kabutihan. Ano masasabi mo sa video natin ngayon?